Pare! Bibigay ko na sa inyo ng 1 linggo ah. Ang aga-aga pa. Nandito na naman kayo. Wala pa ang customer eh. Magbigay ka na! O ito na oh. Magbibigay ka rin lang pala, kulang pa. Oo nga. Hindi, wala talaga. Akin na yung kadena! Alisin mo yan! Alin! Akin na yan! Balata mo! Akin na yan! Alisin mo! Sige na! Umalis na kayong tatlo! Huwag na kayong babalik ha! Teka, Rafael. Paano naman yung tong na kinolekta nila sa akin kanina? Bossing! Nabasag yung windshield, oh! O kita mo na pati yung... Bayaran niyo muna yung nasira niyo! Wala akong pera dito, eh. Anong wala eh? Kakukuha nyo lang sa akin kanina eh, bago dumating si Rafael eh. Ibigay nyo! Bigyan mo! Ito. Ito, eh. Ano to? Dagdagan niyo to! Wala na, eh. Oh. Sige na, sige na! Alis na!
Palis na! Ano? Ha? Mano po, Chong? Napaaway ka na naman, ano? Hindi ho, Chong. Huwag kang lang magkaila. May nagsabi na sa akin. Sinabihan ko na naman ho yung mga kumag na yun eh. Huwag na nilang taluhin yung mga taga rito eh. Hindi ako sinunod eh. Sobrang tapang mo, Rafael. Paano na kumatsyempo ang kanila? Paano na kumayari ka? Hindi pa tapos ang obligasyon natin kay Mama at kay Papa. Nagbalik na sila, Rafael. Matagal na natin silang hinihintay. Ngayon, gamitin mo sa kanila ang tapang mo. Hindi kita bibiguin. Panahon na para maningil ng utang. We will settle down for good in this country. Total, ililipat na namin ang aming negosyo dito. At saka, we have a new president. It is high time that we return and set up a new business. Ano masasabi mo, Pisa? Sa palagay ko, you got a strong point, Pinsan. Once na malusutan natin ang krisis na ito, palagay ko things will get better. Dito na kami magko-concentrate. So what are your plans, Violi? Are you still going back to the States? Dito ka na lang, marami naman schools dito maganda. Oo nga eh. Tsaka gusto ni Papa, dito na lang ako magtapos ng pag-aaral ko ng medicine. Sa UP siguro. Kung ganon, welcome to the gang. Sure. Guys, see you around ha. Punta lang Okay. ako doon. Yeah, okay. Siya nga pala, Jerry. Kumusta na yung mga high-powered guns na dala nila Don Segovia? Ayos na ang lahat. Nakausap ko na ang mga contacts natin sa custom. I-deliver na nila ang mga baril dun sa ating warehouse sa Cavite. Hi. Hi. Are you enjoying the party? Sure. By the way, I'm Violi. Violi Segovia. And you are? I'm Rafael. Rafael Enriquez. Mukhang nag-iisa ka yata, Rafael. Actually, pinapunta lang ako dito ng uncle ko kasi kababata siya nung papa mo. Talaga? Yeah, pati yung parents ko, magkakaibigan sila. O ba't hindi mo yata sila kasama ngayon? I'm sure nandito sila ngayon. Ha? I mean, in spirit. Matagal na silang patay. I'm sorry. Be only for a while. Excuse me. Sure. Bioli, pinakikilala ko siya yung anak ni Ricky, Angeles. Yung bang nakakalaro ko ng golf sa stage. Siya si Charlie. And he is a Hello. plastic surgeon. Yun nga palang nabanggit mong magtatayo ka ng clinic.
Baka may maitutulong ako sa iyo. Okay, Juan. Mas marami ang tama mo sa bullseye. Ano nga ba yung pinagpustahan natin? Yung hunting rifle sa gun store mo. Sige. Daanan mo sa branch store namin sa SM North bukas. Ipagbibiling ko doon. Nagkayayaan kasi ang barkada mag-hunting eh. Magugulat na lang sila pag nakita nilang di kalibre ang dala kong rifle. Alam mo ba kung magkano yon? Alam ko, mahal yon. Pero hayaan mo kahit pa konti-konti, babayaran ko sa'yo. Eddie, simulan muna. What can I do to make you feel secure? Remove all your doubts. Sige, kuya. Rafael. Tuloy ang hunting mo. Akong bahala. Nakahanda na ako, kuya. Pare, kung natalo mo ako sa San Francisco, ngayon di na ako papayag na matalo mo. Oh, sige pare, dive! Pakita mong gilas mo! Sige! Oh, ayan. Dadive na! Oh. Sige! Oh! Sige! Pare, pakikitaan kita na isang matinding aerobatics. Eh pare, kaya tayo pony sa'yo eh. Imported to. Yan ang matinding aerobatics.
Maaasahan talaga kita, Rafael. Sa pagkakataong ganito, ang pakiramdam ko, lalo akong nagiging pabigat sa'yo dahil sa kapansanan ko. Sana dalawa tayong lumalakad. Kaya kong gawin to mag-isa, kuya. Parang tayong dalawa na rin ang nagigante. Si Leo Segovia na lang. At tapos na ang lahat. Mag-iingat ka pa rin, Rafael. Matagal din panahong nawala kami ni Kevin dito sa Pilipinas. At alam ko, maraming naghihintay sa aming pagbabalik. Napatay man nila ang pinsan ko. Titiyakin ko sa inyo, hindi nila ako mayayari. Alam niyo ho, Don Segovia, malinis ang trabahong ginawa kay Mr. Gores. Pati mga otoridad ay walang makuhang lead tungkol sa identity ng killer. Para siyang anino naglaho sa dilim. Sa isang iglap, nagawa niya ang kanyang pakay na walang nakakita. Matindi ang kutob ng loob ko. Isang pamilya ang may mabigat na dahilan para isagawa agad ang kanilang pagiganti sa akin. Ang pamilya ni Miguel Reyes. Carpio, samahan mo si Jerry. Magpunta kayo sa Santa Ines. Hanapin ninyo yung dalawang anak ni Miguel. Sinuwerte pang mabuhay ang dalawang batang yun. Palagay ko'y meron silang kinalaman sa pangyayaring ito. At kung tama ang kutob ko, nagawa man nilang padilimin ang sikat ng araw sa tanghaling tapat ang patay nila si Kevin. Sisigurihin ko, masikit ng kadiliman ang paglalagyan ko sa kanila. Sige, lakad na. Tutuloy na ho kami. We'll go ahead, ha? I know what you feel, Bioli. Pero I think you're strong enough to recover from this. Kailangan ka ng tita at mga pinsan mo. Well, you're right. The earlier I get over from what happened, the better. Papaalam na kami. Maraming salamat. Nag-enjoy na sana ako dito eh. Pero dahil dun sa walang kaluluwang bumaril sa Uncle Kevin ko, nagulong isip ko. Para tuloy gusto ko nang bumalik sa San Francisco.
Sorry ah. Ha? Bakit? Wala. Ang ibig ko sabihin, nalulungkot din ako sa nangyari sa uncle mo. Sino ba naman mag-aakalang mamamatay siya habang masaya naglalaro ng remote control plane? Pero sana wag mo masyadong damdamin ang nangyari. Diyos na ang bahala sa pumatay sa kanya. Thank you for the concern. Maganda yan. Pero di hamak na mas maganda yung may hawak niyan. Hi, Violi. Rafael! Ginulat mo naman ako. What are you doing here? Wala lang. I hope you don't mind me asking. But are you following me? Bakit? Kung sakaling sinusundan nga kita, magagalit ka ba sa akin? Hindi. Pero wag mo naman sana akong gugulatin. Sorry. Mahilig ka pala mag-shopping. Hindi naman. I'm just buying some gifts for someone who's close to me, whom I have not seen for years. Dadalawin ko siya ngayon. Pwede ba kitang samahan? Kay bilis talaga ng panahon, Violi. Biro mo, parang kailan lang. Halos ayaw mong kumuha sa pagkakayakap sa akin nung hinatid ko kayo ng papa mo sa airport. Ngayon tingnan mo, dalagang-dalaga ka na at napakaganda pa. Mabuti naman naalala mo ko. Makakalimutan ko ba naman kayo, Yaya Saling? Simula nang mamatay si Mama, kayo nang kinilala kong nanay. Salamat nga pala sa dala mo, ha? Nag-abala ka pa. Sino nga pala yung kasama mong gwapo? Boyfriend mo? Hindi ho. Si Rafael po, Yaya. Kaibigan ko. Kaibigan ni Papa yung parents niya. Pasensya ka na, iho, ha? Bagay kasi kayo, eh. Okay lang po. Sana totoo. Ano sabi mo? Wala. Ay siya nga pala, kumusta naman ang papa mo? Okay naman ho siya. Medyo nagiging busy lang sa trabaho. Ni hindi na nga kami masyado nagkikita simula nang bumalik ko kami dito sa Pilipinas. Nawalan siya ng kapartner nung mapatay si Uncle Kevin. Kaya yon, solo niyang inaasikaso yung negosyo nila. Pupunta siya ng Antipolo, dun sa rest house namin. Meron yatang mga kadil na tao. Ayaw nga ako isama eh. Sa ibang araw na lang daw niya ako ipapasyal. Kuya, dito ka muna sa labas ha. Magpaaraw ka muna. Palagi ka na lang nasa loob eh. Namumutla ka na tuloy. Ang dalas mo kasi sa tabi ng piano mo eh. Huwag na muna roon. Sige ka. Sayang pagkatisoy mo. Tsaka mamaya eh, may dumalaw na babae rito. Mapagkamalang kang bangkay. Hoy, Rafael. Tumirada ka na naman. Binubos ka mo na naman to si Miguelito. Chong, pinapatawa ko lang si Kuya. Kayo naman di na kayo nasanay sa akin. Kailan mo tatapusin si Segovia? May nakakuha akong impormasyon kay Violi. Sinong Violi? Anak ni Don Segovia. Kasama niya ito galing sa Amerika. Wala akong alam na may anak si Segovia. Pupunta raw ang papa niya sa rest house nila sa Antipolo. Susundan ko siya ron. Malamang, doon na siya tuluyang mamahinga. Sigurado ako na alam niyang siya ang susunod. Kaya tapusin mo na yung hayop na yun. Kapag pinatagal mo pa, mahihirapan ka ng dikitan siya. Tama ang kuya mo. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon na matuntun tayo ni Segovia. Hindi malayong maiisip niya na tayo ang may pakana sa nangyari sa pinsan niya. Si Violi, hindi ba siya naghihinala sa'yo? Hindi, Ochong.
Ni katiting na pagdududa, wala ako sa kanya. Mabait si Violi. Magalang. At mapagmahal sa kapwa. Saksi ako sa kabutihan niya. Kung gayon, magkaiba ang likaw ng bituka nila ng papa niya. Kung anghel siya, demonyo si Leo Segovia. Matagal nang wala ang mga anak ni Miguel sa Santa Ines. May nakausap akong mga dati nilang mga kapitbahay. Dinalaro ni Roman ang mga bata sa Maynila. Yung bang pinsan ni Miguel? Kailangan matagpuan agad ninyo sila para makasiguro tayo na may kinalaman nga sila sa pagkamatay ni Kevin. Sumabog! Tao! Buhay pa! Ito ang nagtangkang pumatay sa akin. Nandun siya sa Burol Cave-in. Tuso rin ang hayop. Pinagplanuhan ako. Halagugin ninyo ang buong Metro Manila. At huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Gusto ko, ako ang dumurog sa kanya. Pa. Anak, don't cry, Iha. I'll be all right. Hindi ba, Charlie? I'll be straight with you, sir. Naapektuhan noon ng sunog ang ilang bahagi ng inyong katawan. Ngunit mas malaking pinsala ang nagawa nito sa inyong muka.
You will need to undergo major surgery to repair the damaged tissues. Huwag ko kayong mag-alala. Gagawin ko lahat ng aking magagawa. And with God's help, may babalik ko sa dating inyong itsura. Walang balita sa dyaryo tungkol sa nangyari. Mukhang may news blackout. Buhay pa si Segovia, kuya. Ang masakit, nagkaroon na ako ng pagkakataon. Hindi ko pa siya napatay. Palibhasa. Masamang damo talaga. Maghintay muna tayo. Baka naman nasunog na yon nang sumabog ang kotse niya. Iba ang kutob ko, Chong. Alam ko buhay pa si Segovia. At sigurado akong naghihirap siya ngayon. Handa na ho lahat para sa inyong operasyon, Don Segovia. Naka-schedule na po bukas. Talaga maasahan ka, Charlie. Meron akong hilingin sa iyo. Isang malaking pabor. Huwag mo akong tatanggihan. Ano ho yun, sir? Baguhin mo ang aking anyo. Kamusta na ang papa mo? Paano mo nalaman, Rafael? Nakausap ko si Dr. Angeles. Ano ba nangyari? Naaksidente siya sa rest house. Nasunog siya nang sumabog yung kotse. Kaya kailangan siyang operahan. Malubha ang lagay ng papa ko. Paano ka nakapasok? Alam ko kung saan nakalagay ang duplicate na susi mo. Kamusta naman ang paghahunting mo? Nakatama ako ng baboy mo. Isang bala lang. Bullseye. Ganun pala eh. Ba't mukhang aburido ka? Hindi ko napuruhan ang pinakamalaki at pinakamailap na usaron sa gubat. Na-corner ko na eh. Nakawala pa.
Pagbalik mo sa gubat, natsitsyempohan mo na yon. Pero ngayon, ako munang targetin mo. Understand? Paging Dr. Lopez. Dr. Lopez, please proceed with the ER. Dr. Lopez, to the ER, please. Papa, tama ang desisyon nyo na dito muna sa Tagaytay tumuloy. Habang hindi pa nahuli ang assassin. Ako nang bahala makipag-coordinate sa mga pulis. Huwag na, Iha. Gusto kong maging lihim ang pagkawala ko pa samantala. Si Jerry na muna ang bahalang humarap sa mga otoridad. Charlie, I need full cooperation from you and your staff. Yes, Don Segovia. Inoperahan si Segovia dahil sa sunog niya sa mukha at sa katawan. Puro benda ang mukha niya. May siyam na buhay nga yata ang taong yon. Paano mo nalaman yon? Inabutan ko siya nung inilalabas na siya sa ospital. Doon pa lang sana ililigpit ko na siya. Pero nandun yung mga tauhan niya eh. Lalo ako nag-alangan nung makita ko si Violi. Nagiging sagabal yung Violi yan sa misyon natin. Hindi ko hahayaang mangyari yung kuya. Sino ang doktor ang nag-opera kay Segovia? Dr. Charlie Angeles. Isang manliligaw ni Violi. Anong klaseng doktor siya? Isa siyang plastic surgeon. Plastic surgeon. Siya nga pala, kamusta na papa mo? Okay naman siya. Nagpapalakas na lang. Gusto ko sana siyang bisitahin eh. Kaya kung okay lang sa'yo, ihahatid na lang kita mamaya sa bagong tinutuluyan ninyo. Thank you, ha? Pero, some other time na lang siguro. May dadaanan pa kasi ako eh. Tsaka isa pa, hindi pa pwedeng bisitahin si Papa. Okay. Pero sana totoo yung sinasabi mo. Alin? Na meron pa akong ibang pagkakataon na aasahan. Naihatid ako? Hindi lang yun. Ano pa? Na magkita pa tayo. Ikaw ang laging hinahanap ko. Walang iba kundi ikaw lamang sa puso ko. Kailan lang ang puso ko ay nasaktan, iniwan na nag-iisa, lungkot tanging nadarama.
ang laging hinahanap ko. Walang iba kundi ikaw lamang sa puso ko. Kailan lang ang puso ko ay na Good work, Charlie. Pa? Ako nga, Iha. Bakit nagkaganyan ang mukha niyo? Charlie? Ano ibig sabihin nito? Kagustuhan ko ito, Iha. Pero bakit, Papa? Sinisiguro ko lamang ang kaligtasan ng ating pamilya. Pero huwag kang mag-alala. Pangsamantala lamang ito. Oras na mahuli ang nagtangka sa aking buhay. Ibabalik ni Charlie ang dati kong anyo. Rafael, hindi ka matatahimik hanggat hindi mo napapatay si Segovia. Hindi mo man sinasabi sa akin. Alam ko ang nararamdaman mo dahil kapatid kita. Nag-aalala ka kay Violi. Alam mo na masasaktan siya kapag nagtagumpay tayo. Gagamitin lahat ni Leo Segovia ang paraan para ubusin ang lahi ni Miguel. Umaapaw ang galit niya sa kanya. Dahil siya ang piniling pakasalan ng ina niyo. Kaya nang mabigo si Segovia, isa lang ang naging obsession niya. Ang agawing lahat ng mahalaga kay Miguel. Ultimong buhay niya. 10 ng kanyang pamilya. Mapalad na nabuhay kayo. Pero tinitiyak ko sa inyo na hindi titigil si Leo hanggat hindi naaangkin ang huling patak ng dugo ni Miguel na sa inyong mga ugat. Kaya, Rafael, huwag kang makonsensya. Mamili ka. Ang buhay ni Segovia o ang buhay ninyong dalawa? Don Segovia, na-pinpoint na ho namin kung saan nakatira si Rafael at ang kapatid niya sa Maynila. Kasama na rin nila ang tiyo nilang si Roman. Iutos na lang at ikakahong ko na sila.
Ngayong gabi na ang katapusan nila. Pero katulad ng sinabi ko sa iyo noon, ako mismo ang sandudurog sa kanila. Magsama ka ng mga ilang bata mo at panoorin ninyo kung paano ko burahin ang angkan ni Miguel Reyes. Car accident pala ang dahilan. I have a patient na halos kapareho ng nangyari sa kapatid mo. Si Don Segovia? Paano mo nalaman? Ba't parang nagulat yata kayo, Doc? Imposible bang malaman ko yun? Kaibigan ko rin si Violi. Naikwento niya sa akin yung nangyari sa papa niya. Kamusta na nga pala si Mr. Segovia? Okay lang siya. Wala na kasi akong balita tungkol sa kanila pagkatapos ng aksidente. Hindi ko na rin nakausap si Violi. Wala raw sila sa bahay nila Doc, alam niyo ba kung nasan sila? Gusto ko sanang dalawin si Mr. Segovia Hindi ko kasi alam ang exact location, pero ang alam ko, nagpapahinga siya sa probinsya. Sige, Doc, alis na ako. Salamat. Hihintayin ko kayo ng kapatid mo. Oo. Siya nga pala, Doc. Kasi idol ng kapatid ko si Elvis Presley. Pwede mo bang gawing Elvis ang mukha niya? Ha? Hindi ko kayang gawin yun. Wala pang nakakagawa nun. Biro lang, Doc. Salamat ulit. Nasaan si Rafael? Sino kayo? Hindi mo na kailangan malaman pa. Nasaan ang kapatid mo? Mga pulgas kayo ni Segovia, ano? Bilib din ako sa amo ninyo. Matalas pa rin ang pangamoy. Tarantado ka palang inutil ka Tinawag mo pa akong pulgas. Ngayon, ikaw ang titirisin ko! Ngayon, Lumpo. Sagutin mo ang tinatanong ko sa'yo. Nasaan si Rafael? Nag-aaksaya kayo ng panahon. Tapusin niyo na ako! Pero ito ang tatandaan mo. Iparating mo sa amo mong ulol na hindi titigil si Rafael hanggat hindi siya tumitimbuang sa lupa. Turn! Nasaan si Rafael? Roman! Jump!
Rafael. Si Segovia. Si Papa. Si Segovia. Si Papa. Kuya. Kuya. Don Segovia, si Dr. Angeles po. Good morning, Charlie. Pumunta ho sa opisina ko si Rafael Enriquez. Interesado ho siya sa kalagayan niyo. Sinong Rafael Enriquez? Don't you know him? Kaibigan daw siya ni Bioli. Tinatanong pa nga ho kung nasaan kayo eh. Ano ang sinabi mo? Napilitan ho ako magsinungaling. Sinabi kong hindi ko alam. Yun ho ang bilin niyo, di ho ba? Good, iho. Salamat. Bayaan mo. Babawi ako. Hindi na ho kailangan. Pero kung maaari, ayoko na ho mapagtanungan pang muli. Pasensya ka na, Charlie. Bayaan mo. Ako na ang bahala sa mga kaibigan ni Bioli. I will see to it na wala nang magtatanong sa'yo. Good day, iho. Don Segovia, ano ba ipapatrabaho niyo sa akin? May konting problema. Ginugulo ni Rafael si Charlie at dinadagan ang dibdib ni Doktor. Nanganganib ng mabunyag ang sikreto ko. Ako ang bahala. Ipalalaman ko sa pusa ang taga si dibdib niya. Lumabas na po resulta ng examination ni Mr. Salvador. Naibigay ko na ho sa sekretarya nyo. Good, Ana. Please contact Dr. Francisco and tell him to meet me after my meeting with the board. I'll discuss with him some details regarding the surgery of Mr. Enrico Salvador next week. Opo. Okay? Yes, Doc. Sige po. Oh, ito na. Ano bang room to? Room 203, ha? Pare. O sige, sandali lang. Andito naman yung mga dosage, eh. Okay. O Jerry, napasyal kayo. May kailangan ba si Don Segovia sa akin? Oo, Doc. Ano yon? Kailangan ka na mawala sa mundo. Malaki kikitain natin sa pinatatrabaho ni Jerry. Pagtyagaan na lang natin. O, yan na pala sila, Ray. Oh, kamusta yung paghahanap niyo kay Rafael? Mailap. Masyadong magaling magtago. Mukhang natunugang napresyo na ulo niya eh. Impormasyon lang ang hanap namin. Huwag niyo siyang galawin. Si Don Segovia nang tatapos sa kanya. Ariglado. Ako ba hinahanap nyo? Mga bulag pala kayo eh.
Nasa si Segovia? Sabihin ko man sa'yo, hindi mo na siya makikita. Shotgun ang hawak ko. Isang bala ka lang. Bulag ka na, hindi ka pa marunong magbilang. Ngayon, magsasalita ka o hindi? Nandyan na yung sundo ko. Jack, magaling yung abogado ni Don Segovia. Lusot na ako sa kaso. Eh ikaw, siguradong kulong ka. Kaya doon ka na namin papatira. Hindi ka naabot sa husgado. Ngayon palang sentensyado ka na. Rafael, pinikap ako ng mga pulis. Na-trace na galing sa gun store namin ang baril na ginamit sa pagpatay sa mga tao. Pero nagsinungaling ako. Sinabi kong matagal nang nawala yon. Pero binigay ko sa yung baril na tinutukoy nila. Rafael, saan mo ba talaga ginamit yon? At sino ang mga taong napatay? Wala ka nang dapat pang sabihin sa kanila. Kung ginawa mo yon dahil sa pagkamatay ng iyong kuya at tsuhin mo, nagkakamali ka. Hindi ka pwedeng pumatay ng ganun-ganun na lang. May batas tayo na Batas? Batas ng Diyos ang pinangahawakan ko. At mga demonyong tinutumba ko. Noon, pinatay nila mga magulang ko. Ngayon, pati si Kuya at si Tio Romal. Panahon na para tapusin kong kasama nila. Naluloko ka na ba? Siguro nga. Pero matagal na ako nagtiis at naghintay para sa pagkakataong ito. Hindi ko na to kayang palagpasin pa. Papa? Nag-aalala na ako sa mga nangyayari. Marami nang napatay. Pati si Charlie nadamay na rin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin suspect ang mga pulis. Isang tao lamang ang may kagagawa ng lahat ng ito. At kilala mo siya. Kilala ko ho? Sino? Ang boyfriend mo si Rafael Reyes. Hindi Enriquez ang tunay niyang apelyido. Siya ang pumatay kay Kevin, pati na kay Charlie at sa mga bodyguards ko. Pero pa, hindi magagawa ni Rafael ang mga sinasabi niyo. Kumpirmado ang aking impormasyon. Paano mo nasabing hindi niya kagagawa ng lahat ng mga pagpatay? Ni hindi mo kilala ang tunay niyang pagkatao. Ginagamit ka lamang niya, Pioli. Gusto niyang mapalapit sa akin. Dahil ako ang tunay niyang target. Bakit gusto niya kayong patayin? Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mga magulang niya. Nagpakamatay ang mga ito dahil nalugi sa negosyo. Kasalanan ko ba kung malugi sila sa negosyo at ipagbili sa akin? Bakit ngayon ako ang sisisihin niya? May excited yung nobi mo. Kalimutan mo na siya. Pa, I'm sorry. Kung nagkataon pala, ako pang naging dahilan ng pagkapahamak niyo. Nagmahal ako at nagtiwala sa maling lalaki. I'm sorry, Papa. Don Segovia, may problema mo ba? Wala kang pakialam.
Samahan mo si Violi bukas sa libing ni Charlie. Siguradong susulpod ang si Rafael. Isabay mo na rin siya sa libing ni Charlie. Opo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O maunawaing Ama, Diyos na walang hanggan, dinggin mo ang panalangin namin para sa iyong anak na binawian mo ng buhay. Patawarin mo ang kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Bigyan mo siya ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Mga kapatid, ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating kapatid na ngayon ay binawian na ng buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Violi! Kailangan umalis na tayo rito. Teka, paano sila, Jerry? Bahala na po sila, ma'am. Basta sumakay na lang po kayo. Yung susi. Sumama ka sa akin! Ayoko! Iwan mo ako! Sumama ka sa akin! Matay na ako! Jerry! Chip! Habulin natin! Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo kay Charlie? Kaya ako, Kevin, at sa mga bodyguard sa papa ko? Oo. Akong pumatay kay Kevin Gores. At sa mga bodyguard ng papa mo. Pero wala akong kinalaman sa pagpatay kay Dr. Angeles. Sinungaling. Huwag mo na akong lokohin pa. Pinaniwala mo kung isa kang mabuting tao. Pero ang totoo pala, isa kang hudas! Hudas na akong hudas. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Basta ang importante, dalhin mo ako sa papa mo. Bakit? Para patayin din siya? Oo! Buhay ang inutang niya. Buhay rin ang kabayaran nito. Matagal na panahon ako naghintay para makaganti sa kanya. Kaya walang sino makakadlang sa akin. Kahit anong pagsabihin mo at gawin mo, hindi pa rin kita dadalhin sa kanya. Kung ayaw mo akong dalhin sa kanya, pipilitin ko siyang pumunta sa akin. Tawagan mo! Sabihin mo sa kanya magpakita sa akin. Kundi may masamang mangyayari sa'yo. Hayop ka! Hudas! Sige, huwag mo hayaan makalayo. Ingat kayo sa pagpapodok. Baka tamaan si Violi. Tawagan mo! Dalihan mo!
Baka makawala! Kuminay! Hello? Segovia, siguro naman alam mo kung sino ako. Ikaw si Rafael Reyes. Bunsong anak ng matalik kong kaibigan si Miguel. Anong kailangan mo? Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Nasa akin ang kaisa-isang anak mo. At gusto ko, ikaw mismo ang tumubo sa kanya. Ang lakas ng loob mong banggain ako, iho? At nakuha mo pang gamitin ng anak ko. Hindi mo ko kaya. Itutulad lamang kita sa mga magulang mo. At sa kapatid mong inutil. Saan ko kayo matatagpuan? Nandito kami sa isang abandoned building sa Tanay. Wala akong pakialam kung dali mo lahat ng kampon mo. Mapatay man nila ako. Sinisiguro ko sa'yo. Sabay tayong ibabaon sa hukay. Don Segovia! May problema ho tayo. Hostage ni Rafael si Violi. Alam ko na. At hindi problema si Violi. Ang importante, mailigpit ninyo si Rafael. Pero paano ho anak nyo? Baka pati siya'y madamay. Wala akong mapakialam. Kung kinakailangan, patayin nyo na rin siya. Gawin ninyo! Ha? Pero bakit? Hindi ko siya tunay na anak. Palaki ko lamang siya. Sayang nga hindi ko siya napaginabangan sa kama. Pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, ang kaligtasan ko. Hanggat nabubuhay si Rafael, nasa balag ako ng alanganin. Kaya kinakailangan burahin niyo siya sa mundo. Habang buhay kitang hindi mo papatawa dahil sa ginawa mo sa akin, Rafael. Minahal kita. Pero mula sa simula pa lang, ginamit mo lang ako. Hudas ka. Mahal kita, Violi. At hindi na mababago yan. Hindi ko plinanong gamitin ka sa paghihiganti ko. Hindi ko lang maiwasan. Pagmamahal bang ginagawa mo sa akin ngayon? Patawarin mo ako. Nilagay ko ang buhay mo sa peligro. Pero napakalaki ng kasalanan ng papa mo sa akin. At ikaw lang ang paraan para makalapit ako sa kanya. Alam ko nagbago siya ng mukha. Ituro mo siya sa akin. Bakit ko gagawin yun? Paano ka nakakasigurong siya nga ituturo ko sa'yo? Hindi mo ba naisip na pwede rin kitang lukuhin tulad ng ginawa mo sa akin? Hindi kita masisisi kung bakit puro galit ang nasa dibdib mo ngayon. Kung kaya't sarado ang isip mo. Pero oras na malaman mo ang katotohanan, maunawaan mo kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. 8 taon lang ako noon.
Nakaukit pa rin sa puso't isipan ko ang gabing yan. Hindi ko makakalimutan. Habang buhay naging lumpo si Kuya Miguelito. Kaya sa akin niya binigay ang misyon ng paghihiganti. Pinatay rin siya. At si Tio Roman. Nang papamot mga tauhan niya. Wala nang puwang para magpatawad. Kahit ang pag-ibig ko sa'yo, ay hindi magawang palambutin ng puso ko. Nakikiusap ako sa'yo, Rafael. Patawarin mo na si Papa. Alang-alang sa akin. Ewan ko, Violi. Ewan ko. Saan dyan ang papa mo? Wala siya. Jerry! Papatayin niyo ba ako? Nasaan si Papa? Inutos siya sa akin! Natudasin ka na rin! Dahil hindi ka niya tunay na anak! Hindi totoo mga sinasabi mo! Bakit hindi mo alamin sa yaya sa ling mo kung anong totoo? Yun ay kung mabubuhay ka pa! Sayang! Kung nalaman ko lang kagad, noon pa sana kita pinagparausan! Ano man ka, Jerry? Buhay ka pa! Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Tama ka! Pero kayo muna ang unang sasalubungin ni Satanas sa impyerno! Mali ka! Dahil ngayon, mauna mo salubungin ang bala ko! Mauna ka! Sasama ka na sa akin. Hindi na kita pwede pabayaan pa. Akin na yung bazooka. Dito ka muna. Huwag kang aalis, ha?
Babalikan kita. Rafael, mag-ingat ka.
Sumunod ka sa amo ko! Hindi pa rin nagbago si Don Segovia. Wala pa rin siyang konsensya at kaluluwa. Nang daling kanya sa Amerika, ang akala ko, ituturing kanyang tunay na anak. Hindi pala. Gagamitin ka lang pala niya sa masasama niyang balak. Sino ang tunay kong ama? Patay na siya. Katulad din ng mga magulang ni Rafael. Pinatay siya ni Don Segovia. Nakiusap lang ang mama mo. Nabuhayin ka at ako. Kapalit ng habang buhay niyang pagpapaalipin sa kagustuhan ni Don Segovia. Pero, hindi niya nakayanan ng lahat. Namatay siya sa sama ng loob. Welcome to my house, Rafael. Tuloy ka. Tapusin na natin to, Segovia. Huwag kang magmadali. Darating tayo dyan. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong ito. Pero, relax. Enjoy the moment. Bioli, anak, bigyan mo ng mainom ang bisita. Huwag mo akong tawaging anak. Dahil hindi kita ama. Asal hayop ka. Thank you for the compliment, Iha. Talagang asal hayop ako. Pero hanggang doon lamang ang pagkakapareho namin. Dahil meron nga rin silang utak. Pero ang kaibahan namin, alam kong gamitin ito. Gumagamit din ng utak ang hayop, Segovia. Iniisip nila kung paano mabuhay. Di katulad mo. Walang laman ang utak mo kundi ang pumatay. Pinapatay ko ang mga sagabal sa plano ko. Masyadong magaling ang ama mong si Miguel. Kaya kinakailangan mawala siya sa mundo. Hindi rin naibigay ng mahal mong ina ang kagustuhan ko. Kaya't isinama ko na rin siya sa pinakamamahal niyang asawa. Maswerte lamang kayong magkapatid eh. Dahil hindi niyo pa oras ng gabi yun. Isa lamang ang kinahantungan ng mga hadlang sa akin. Dahil walang sino mang makapipigil sa kagustuhan ko. Diyan ka nagkamali. Hindi lahat ng araw ay panahon ng tagsibol. Dumarating din ang panahon ng taglagas. Tapos na ang bagsak ng swerte sa'yo. Araw na ng kawalan. Kaya matinding hirap ang daranasin mo ngayon. Bilang kabayaran sa bawat patak ng dugong nasa iyong mga kamay. Sinisigaw na ni Satanas sa pangalan mo. Kaya ihahatid ka na ng bala ko sa impyerno! Ulol! Papa. Rafael, anak. Mukha ng ama ni Rafael ang ginaya mo. Anong ginawa mo? Bakit pa ko pa? Simple lang, Rafael. Alam ko kung gaano mo kamahal ang iyong ama. At kailanman ay hindi mo magagawang saktan siya. Pero ngayong nasa akin ang kanyang kaanyuan, tingnan natin kung magagawa mong kitlan ng buhay ang sarili mong ama.
Oh, no, Rafael. Ba't natitigilan ka? Sige na. Patayin mo na ang papa mo. Patayin mo na siya, Rafael! Hindi siya papa mo! Rafael! Ngayon, ikaw ang tatanas ng lahat ng hirap na inihanda mo para sa akin. Damahin mo ang sakit na ipapataw sa iyo ng sarili mong ama. Pero bago yun, panoorin mo muna kung paano patayin ng sarili mong ama ang babaeng pinakamamahal mo.